Okay, mga kaibigan, ang oras natin sa buong kapuluan ay ganap na 10:00 ng umaga. Mula sa FCB Pilipinas at KBFM Net Radio, narito na Archie Jimenez and Freddy Velas. Kunog at kidlat, ang boses ng bayan ng mamamayan, maaasahan sa parehas na kapakipakinabang na balita at talakayan. Kunog at kidlat, live on Facebook, powered by StreamYard. Please like and subscribe on our Facebook accounts and YouTube channel. Okay, magandang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga. Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Metro Manila, magandang umaga. Magandang umaga, Davao City, magandang umaga, Cagayan de Oro City, Cebu City, General Santos City, Malaysia, Bansang Hapon, Australia, California, Finland, at sa lahat-lahat saan man dako ng mundo, lalo na sa Middle East, ingat po lamang tayo at manalig sa dakilang may likha. Pasasaan ba't mapapagod din ang mga iyan, magkakasundo din ang mga iyan. Babalik sa normal ang lahat, mapayapa at masaya ang mga tao sa kapaligiran. Okay, katropang kulog, bumati ka muna sa ating mga taga-subaybay. Alright, magandang umaga. Bansang Pilipinas, laing kayo manggi mula Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa buong mundo. Magandang umaga po. Welcome sa ating palatuntunang kulog at kidlat. Ang respetadong tambalang ito mula pa sa dekada 90. Dekada 90 pa. Magkasama na ang dalawang haligi ng mga mamamahayag dito sa lalawigan ng Bulacan. Archie Senior Latigo Jimenez at Freddy Alakdan Velas bilang sila kulog at kidlat. Good morning, paring Freddy. Okay, good morning, kasamang kulog. Oh, happy birthday sa aking kumpare. Hoy, Nate Barreto, sir, my friend and my compadre. Happy birthday, happy birthday. You deserve everything you wish for and more. Okay, happy birthday. Magpakasaya ka diyan, compadre. Okay, katropang kulog, na ang Bulacan ay nagbigay ng tulong sa pinauwing OFW mula sa gitnang Luzon. Naging instrumento ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ni Gobernador Daniel R. Fernando sa pamamagitan ng Provincial Public Employment Service Office sa pagpapauwi ng 8 overseas Filipino workers na tumakas sa tensyon sa gitnang silangan. Sa pagdating nila sakay ng chartered plane mula sa Riyadh, Saudi Arabia, patungo sa Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay, dinala ng pamahalaang panlalawigan ang mga Bulakenyong OFW kasama ang kani-kanilang pamilya sa gusali ng Kapitolyo, kung saan binigyan sila ng tigsa 10,000 piso tulong at 2 kabang bigas, food packs, at kahon ng prutas mula sa People Governor. Sinabi ni Fernando na masaya siyang nakauwi ang mga bagong bayani ng buo at ligtas. Welcome back po mga minamahal naming mga Bulakenyo, at isipin po natin ngayon kung paano tayo nagkakatuwang-tuwang at magkakatulong-tulong habang nandito po kayo. Yan ang sabi ni Gobernador. Iminungkahi ni Gobernador na habang patuloy ang tensyon sa ibang bansa, maaaring lumahok ang mga nakauwing OFW sa buwan ng job fair sa pamahalaang panlalawigan upang makahanap ng trabaho na tutugon sa kanilang kasanayan. Samantala, ibinahagi ng puno ng PPESO na si Engineer Egbert Robles
kung papaanong naglakad sa dilim ng 12 oras ang mga OFW upang humingi ng tulong na hindi alam kung makakauwi ba sila ng ligtas. Samantala, nagpasalamat naman ang isa sa mga repatriated OFW sa gobyerno ng Pilipinas, kabilang ang Philippine Embassy sa Kuwait, ang Department of Migrant and Workers, and Overseas Workers Welfare Administration sa pagtulong sa kanilang paglikas at ligtas na biyahe pauwi ng bansa. Sa haba po ng biyahe na pinagdaanan namin by land na hindi po namin alam kung ano po ang mangyayari sa amin. Nako po. Maraming salamat po, Governor, sa tulong pinansyal. Malaking bagay po ito sa pagbabalik namin dito sa Pilipinas. Ayon pa yan. Ayon pa sa kanya. Nagbigay rin ng tulong pinansyal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng OWWA at DMW. Okay, katropang kulog, anong masasabi mo rito? Palakpakan muna natin. Napakaganda ng mga pangyayari na yun. Alam mo, kasama mga kidlat, bumati ka kanina muna ng birthday. Kailangan batiin muna din natin ang ating kaibigan, mentor, na walang iba kundi si Nate Barreto. Happy birthday kayo. Ang ating kaibigan na yan talagang walang kakupas-kupas. Talaga, mula noon hanggang ngayon, magkasama kami. Yan talaga ang totoong kaibigan na kahit na matagal kayong hindi nagkikita, nasa isip ka pa rin niya. Happy birthday, kasamang Nate Barreto. At doon sa aking pamangkin na si Winston Balagtas, happy birthday din sa iyo. Sa inyong lahat. Birthday nga din pala ng aking kahapon, birthday ng aking manugang, si Jello Bautista Manalaysay. Kahapon birthday. At ngayon, birthday rin ng aking Vice President ng Bulacan Best Friends Association na nasa Baliwag, ang isa sa mga empleyado ng Supreme Court ay birthday niya ngayon. Paring Lando, happy birthday. Si Rolando Esma, birthday niya ngayon. Yan. At ngayon, dumako tayo doon sa mga binanggit mo, mga tulong na ipinaabot ng ating pamahalaan panlalawigan sa pamamagitan ni Bulacan People's Governor Daniel Ramirez Fernando. Napapanahon po yan talaga. Dahil alam po naman natin na ang mga OFWs, isa po yan sa mga nagbibigay po sa atin ng ang kanilang mga remittances dito po sa ating bansa. Nakakatulong po sila para ang ating ekonomiya ay talagang umusbong ng gusto. Yes. Yan ang ating kinikilalang mga makabagong mga bayani. No? Bagong bayani, Kaya tama lang po na bigyan natin ng pagpapahalaga ang ating pong mga OFWs. At katulad lang po ng ginagawa din ng ilan nating mga opisyales ng pamahalaan na katulad ni Malolo City Mayor Attorney Christian Natividad. Yes. Ganon din ang kanyang ginawa sa kanyang mga nasasakupan na pamilya ng mga OFWs. Hindi po mismo yung mga OFWs ang kanila pong binigyan ng tulong o ayuda, kundi yung pamilya ng mga yung pamilya ng OFW. At saka, ang alam ko, katropang kulog ay 128 na pamilya na ang kanilang natulungan. At marami pa, meron pang 200 na pinoproseso nila ngayon. Yes. Marami na yun, di ba?
Oh. Kaya nga po, tama talaga yung mga ginawang pagpili ng mga Malolenyo, no, sa kanila pong leader na totoong may malasakit at pagmamahal sa kanyang mga nasasakupan. Kasi sino sa mga opisyales ng pamahalaan dito po sa lalawigan ng Bulacan ang nakaisip ng ganyan na kung nga naipit ng digmaan doon sa gitnang silangan itong ating mga kababayang OFWs, naisip ni Malolo City Mayor Attorney Christian Natividad na ang bigyan ng tulong ay itong pamilya ng mga OFWs. Dahil sa kanyang, ayon sa kanya, ang mga OFWs natin, ipit sila ngayon doon sa giyera. Hindi sila pwedeng magpadala ng pera. Dahil marami nang nagsaradong mga kumpanya rin doon. Kaya yun ang kanyang naisip. Dapat ang tulungan natin, yung pamilya ng mga OFWs. Yan. Kaya dahil po dyan, mga kaibigan, mga kababayan, hindi po maiwasan ni Kulog at Kidlat na palakpakan ang ating pong mga ganitong klaseng mga opisyalis ng pamahalaan. Yes! Di ba? Ngayon, patuloy ang serbisyo na ginagawa ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan po ng sa pangunguna ng ating Bulacan People's Governor Daniel Ramirez Fernando at nung kanyang katandem na si Bulacan Bagong Mukha Vice Governor Alex Castro. Malaking bagay po. Bagamat humingi pa siya muna ng permiso. Nakapost kasi, kaya ako nasasabi. Humingi pa ng permiso si Vice Governor Alex Castro sa kanyang may bahay. Sinabi niya, yung sweldo ko, wag mo munang asahan ngayon. Dahil ipamimigay natin sa mga nangangailangan. Mamimigay tayo ng libreng gasolina. Di ba? Yan ang mga sinasabi natin mga hakbangin ng mga totoong mga public officials na may malasakit at may puso para sa mga mamamayan sa kanilang mga nasasakupan. Bihira kasi yung mga ganyan. No? Ito pa, isa pa pare. Sa Malolos lang. Hindi lang po mga tricycle driver ang binibigyan ng ayuda. Hindi lamang mga jeepney drivers ang binibigyan ng ayuda ni Malolo City Mayor Attorney Christian Natividad, kundi maging yung mga bangkero. Dapat lang. Dapat lang yun. Dahil yun ang yung ating mga mamamalaisdaan, nangingisda. Ayan. Meron din siyang ayuda dyan. May mga support na din isinasagawa ang pamahalaang lungsod ng Malolos. At take note, hindi ito galing sa national. Hindi pa. Namimigay, kundi sariling pondo ng lungsod ang kanilang pinapimigay sa mga tao. Yan ay talagang kasi mahirap paghintayin yung mga nangangailangan. Sabi nga niya, mahirap paghintayin yung nangangailangan. Kaya meron naman tayong pondo para dyan. Unti-unti nating ipamimigay. Ang alam ko, katropang Kulog, ang pamimigay ata sa mga transport sector at saka kasama na nga yung mamamalaisdaan,
3,000 yata o maaring tataas pa. Ganon. Oo. Oo. At hindi lang yan. Kasamang kulog, ha? Ay, kidlat. Oo. ang ano natin kasi ngayon, ang ating pamahalaan, ha? Na talagang meron tayong mga opisyalis ng pamahalaan na nagbibigay talaga ng kanilang totoong serbisyo sa mamamayan. Yes, oo. Katulad na lamang ng mayor ng San Ildefonso, si Mayor Gaso Galvez. Oo. Mhm. Ang lahat ng mga tricycle drivers, libre ang gasolina. Pinabigyan niya ng libreng gasolina ang mga Wow. tricycle drivers. Oo. Sa buong bayan ng San Ildefonso. Kaya masasabi natin, marami pa. Meron pang mga matitinong opisyalis na ating pamahalaan na totoong naglilingkod sa kanilang mga nasasakupan. Kaya Paano yun? Paano yun? Libre lahat sila. Sinong magbabayad doon sa mga gasolina nila? di siyempre si Mayor. Yung pondo rin ng yun, ng munisipyo. Saka bukod doon, napag-alaman natin, meron ding pansariling galing sa bulsa ng mga ulan na ito. Kasi hindi sasapat, no? Hindi rin po sasapat yung pondo ng pamahalaan para sa ganitong sitwasyon. Dahil sa dami po ng mga transport groups ngayon ay hindi po natin masasabi na sasapat ang pondo ng pamahalaan. Oo, totoo yan. No. Kaya itong mga totoong nagmamalasakit sa ating mga kababayan na lalo na itong mga transport groups na ito, meron din pong mga nagbubuwis ng sarili nila. Oo, na tumutulong mula sa kanilang mga lukbutan. Lukbutan yun, pare, ha? Oo, malalim yan, ha? Malalim yan. Hindi nila alam yun, mga lukbutan na yan. Kaya dito po, mga kaibigan, mga kababayan, hindi lamang po transport groups ang nangangailangan ng ayuda mula sa pamahalaan. Maging ang agricultural. Yan, nabanggit ng ating Pangulo yan. Pati ang agricultural, meron din po silang ayuda na matatanggap mula sa pamahalaan. Ang agricultural po ay nasasakop niya yung mga mangingisda, magsasaka, di po ba? Yan. Nakita po natin, napakinggan natin na ang ating pamahalaan sa pangunguna po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagsisikap po ang ating pamahalaan. Yes, totoo yan. Oo, totoo yan. Kung paano na masusolusyonan itong mga problemang dumating na ito. Yes, oo. Wala namang may gusto na mangyari ito eh. Wala, totoo yun. Totoo. Wala namang may gusto mangyari. Kaya nga, pare ko, lahat na nakatuon o talagang tinitignan ng Pangulong BBM ang kalagayan ng bansa. Katulad ng mga marami nagtatanong, o paano ngayon, nagtaasa na lahat linggo-linggo nagtaasa ng presyo ng produktong langis. Di siyempre, susunod naman ang mga pangunahing bilihin natin yan. Tulad ng bigas, ulam, gulay, ganyan. Kaya, kuryente, ganon. Kaya tiniyak ngayon, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sapat ang supply ng kuryente sa bansa. Di ba? Gayon. Ayon nga sa Pangulo, kinausap na daw niya ang mga power generation companies upang madagdagan pa ang kapasidad ng mga grid sa susunod na 60 araw. Sa 2 buwan yan. Sinabi ni Pangulong Marcos na 23 power projects na may kapasidad na 900 megawatts ang inaasahang bubuksan
at mag-ooperate upang makatulong sa pagpapanatili sa supply ng enerhiya. Oy, magandang good morning dyan sa Malaysia. Oy, pare Goy, nakikinig ang aking pamangkin, si Jocelyn Lim, nandoon sa Malaysia. Good morning. Okay, subaybayan nyo kami palagi. Okay. Yes. Tuloy tayo. Patuloy pa rin, Anya, ni BBM ang koordinasyon sa paggamit ng malampayan at natural gas na full capacity para madagdagan ang supply natin sa kuryente. Yan. Yeah, hindi Alam mo talaga ba- siya nagpapabaya. Talagang ang naghahanap siya ng ano. Yes. No, di ba? Ito ang malungkot, Malungkot yan. Ewan ko kung... Baka maiyak ako niyan. Malungkot yan. Kamo. Nakakalungkot lang pare na sa kabila ng mga ginagawang pagsisikap ng ating administrasyon, ay meron pa rin mga grupo na patuloy na gumagawa ng paraan kung paano nila mapapasama at mapabagsak itong kasalukuyang administrasyon. Totoo yan. Meron. Ito, pare paring Kidlat. Isipin nyo na lang, mga kaibigan, mga kababayan. Saan kayo nakarinig? May narinig ba kayo na merong ayuda para sa mamamayan? May binanggit ba ang pamahalaan na may ayuda para sa mga mamamayan? Sa mga maliliit na mga manggagawa? Di ba? Oh. Pangunahin ang binigyan kaagad ng importansya ng pamahalaan ay itong transport groups. Oo, diba? Tama yan, oo. Binigyan sila na kaagad ng importansya ng pamahalaan. Especially ng ating Pangulo. Kasi alam nila, ang transport groups ay isa at sa pangunahin na dapat nabigyan ng ayuda dahil ang transport groups ang nagagamit ng mga mamamayan, ng mga empleyado para makapasok sa mga kanilang mga tanggapan. Yes. Ang mga estudyante makakapasok sa kanilang mga paaralan. Di ba? At yun, binigyan ng importansya ng ating Pangulo. Kaya nga sinabi niya na susuportahan, bibigyan ng 5,000 kung hindi ako nagkakamali. 5,000. Fuel subsidy, 5,000. Oo. Ngayon, ang LTFRB nagpalabas naman noon ng kanilang pagsang-ayon na magtaas ng pasahe ng halagang piso. Diba? Ng halagang piso. Ano ginawa nitong mga makasariling mga transport groups na Pangulo? Ano sinabi nila? Piso? Saan makakarating yun? Sinasabi nila, pinag-aaralan nilang mabuti. Binusisi nila, pagkatapos piso lang. Samantalang maaaring yung kanilang binigay na piso na yon, noon pa yan nakalatag, hindi pa nagigiyera. Kung di ba naman, di ba? Piso. Ngayon, naisip ng ating Pangulo, pagka ibinigay itong piso na to, sa gitna ng krisis na ito, mabibigyan nga ng kaginhawahan ng mga pulis, itong ating mga super na ito, yung mga transport groups na to, pero mas lalong magiging masakit at pasakit para sa mga mamamayang maliliit, yung mga empleyadong maliliit na hindi kumikita ng malaki. Mahirapan sila para sa kanilang araw-araw na pamumuhay sa kanilang pamasahe. Di ba? Kaya naisip ng Pangulo, ano mo muna yan, cancelahin mo yan. Wag mo muna ituloy yan. Kasi nasa krisis tayo eh. Tama. Correct naman. Correct naman talaga yun. Kasi tayo,
hindi naman, lalo na, ang sabi nga ng Pangulo, hindi naman tayo tumitigil sa paghahanap ng maaaring maging solusyon ng mga problema ito. Kaya naman, katulad nan, nagbigay ang ating Pangulo ng assurance na ang bumubuo ng lahat ng miyembro ng ASEAN, ng ASEAN countries, yan magtutulungan daw. Magtutulungan. Kaya sabi nga ng ating Pangulo, sapat naman ang lahat ng ating mga pangangailangan yun, pati langis. Kasi alam mo pare, ang bawat bansa pala, ang bawat bansa, may pondo lagi yan ng naka-stack na langis. Buong mundo, lahat ng bansa, may stock na langis yan. Good for 90 days. Meron yan. Kaya nga sabi ng Pangulo, sapat ang ating supply. Supply, oo. Ang problema natin ay yung presyo. Oo. Yun nga, maraming ang ganun sabi, bakit nagtaas samantalang mga lumang na raw yun, yung pondo. Yun. Ngayon, ang ginawa ng ating Pangulo ngayon, meron siyang pakikipagpulong sa lahat ng mga oil players para nga pag-usapan kung paano sila makatutulong dito sa problema. Ngayon, eto, bakit nagsasagawa itong mga transport groups na ito? Ngayon, meron silang napipintong tigil pasada na naman. Sa 26. Libo-libo na naman ng mga drivers kuno ang magsasagawa ng kilos protesta. At makikita mo sa kanilang mga placard, ibaba ang presyo ng langis, ibaba ang presyo ng bilihin. Kung di ba naman kayo isang damak ng mga, di ba? Ibigay dapat sa kanila yung ganun. Kumbaga sa sila ngayon ang ibigay sa kanila yung mga langis. Sila ngayon magtitinda ng langis para maging mura. Ibigay natin sa kanila. Dapat sabihin natin sa mga mga retailer, magpalit kayo ang driver, sila ang para makita nila kung kaya ba nilang ibaba. Sige nga. Bukod doon kasamang kidlat, no? Common sense common sense lang yan. Sino ba may gusto na magkaroon ng giyera doon sa gitna silangan? Di ba? Tayo ba? Alam tayo doon? Hindi. Ang Pangulo ba natin nakikipag-giyera doon? Hindi. Ang Pangulo nga natin nananawagan na magkaisa na, magkasundo. Tigilan na yung ganyang klaseng ng giyera dahil lahat magsasakripisyo, maghihirap. Di ba? May sabihin na tayong langis. Pero hindi sasapat sa atin yun. Hindi sapat talaga. Kaya nga, kailangan natin talaga mag-importa ng mga langis. Diba? Ngayon, dapat maintindihan din ng mga transport groups. Hindi lang kayo ang dapat mabuhay. Hindi lang ang mga pamilya nyo ang dapat para kumain. Kami man, kailangan din namin kumain. Di ba? Mas malaki. Hindi naman sila naghihirap Diba? Lahat tayo peksado. Naghihirap. Ang ating pong mga pinuno, ang ating pong mga opisyalis ng pamahalaan, ang lahat ay ginagawa nila. Naghahanap sila ng mga pamamaraan kung paano masusolusyonan ang ganitong klase ng mga krisis na ito. Pero kayong mga nasaan ang mga utak ninyo? Puro pang sarili lang. Diba? Ganon talaga. Okay, katrupang kulog, ano mo na, baka atakihin ka, dahan-dahan lang,
Oh, bago tayo magpatuloy ay dumako muna tayo sa isang mahalagang patalastas mula sa ating himpilan. Ladies and gentlemen, Malolos has a new hotspot. Welcome to Chiara Filipino Italian Cuisine, where great food, crafted cocktails, and good music come together. Dine with us by day and vibe with us by night. From affordable plates to signature drinks and DJ nights, this is your new go-to spot in the city of Malolos at Vista Mall Ground Level 1. Sabor curated cuisine from 4 p.m. to 9 p.m. Tiyara na! Tiyara na! Tara na lagay! Hello, Tampere, Finland! Do you know that something big is coming for food lovers? Missing the taste of home? Or curious to try something new? ENG Asian Grocery is opening soon. Bring authentic flavors from Asia and international cuisines right in Tampere, Finland. Asian noodles, rice and spices, Asian snacks and drinks that you can find in regular supermarkets. Okay, ANG. Ay, sorry po, excuse me po. Asian Grocery. Okay, pare Goy. Okay, tuloy mo, tuloy. Tuloy mo yung galit mo. Ay, sorry. Nako, ano ba naman yan? Matindi ang sipon. Aray, kape muna tayo, kape. Matindi ang sipon. Hindi nga yan. Kaya nga namigay ng 10,000 yan sa OFW. Okay. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Ang oras natin sa buong kapuluan ay ganap na 32 minutos makalipas ang ika-10 ng umaga. Okay. Yan. Okay. At ito, kasamang kitlat. Okay. Kaya tayo nang gagalaiti kasi may paiyak-iyak pa mga hindropot eh. Oo, gano'n. Mga artista eh. Balak yata mag-artista eh. Oo. Pagkatapos yung pangulo nila na may konting kaalaman. Talagang may konting kaalaman. Pero hindi niya ginagamit yung konting kaalaman niya yan para sa kapakanan ng pangkalahatan, kundi para sa pansarili niya lang yan, ginagawa niya, akala mo totoong nagmamalasan transport group. Pero ang totoo niyan, nagpapakilala lang yan. Gusto niya lang kilalanin siya ng lahat sa pamamagitan ng paggamit dito sa mga maliliit at wala namang pag-iisip. Yung mga walang pinag-aralan natin mga kababayan, mga drivers na nagagamit nila sa kanilang mga pansariling kapakinabangan. Ganyan po ang nangyayari dyan. Kaya wag ho kayong masyadong naniniwala dyan po sa mga pangulo nyo. Dahil yung mga pangulo, ang gulo yan. Sa halip na mabigyan kayo ng biyaya, ilulublob kayo niyan sa kumunoy. Lalo lang nilang pasasamain ang takbo ng buhay nyo. Dahil sila, sa totoo lang po, pagkaya ang mga pangulo ninyo, ang mga opisyalis ninyo, nagkaroon ng pagpupulong, nagkaroon ng closed door, hindi nyo na alam kung ano ang mga pinag-uusapan doon. Ang madalas na mapag-usapan sa closed door, pakinabang ng mga opisyalis. Ang makikinabang mga opisyalis, wag nyo lang gawin ito. Ito ang gawin nyo. Ito ang halaga para sa inyo. Yun, nakakarating ba sa inyo? Hindi. Hindi. Sosolohin nila yon. Doon pala paghahati-hatian na nila yon kung magkano yung pakinabang nila mula doon sa tumawag sa kanila para magkaroon ng closed door. Kayong mga miyembro, may alam ba kayo doon? Wala! Iba yung nila panahon ngayon para sa pagtutulungan at pagtitipid. Dapat ganon. Diba? Dapat isipin ninyo, hindi lang kayo, katulad ng aking sinabi kanina, hindi lang kayo ang nagugutom.
Hindi lang kayo ang may pangangailangan. Kami man! Yes. Kailangan Yes. din namin yun. Oh, pero bakit patuloy kaming kalmante? Ha? Kasi naniniwala kami na meron tayong matinong Pangulo, no, ng ating bansa na talagang naghahanap ng mga pamamaraan kung paano masosolusyonan ang ating mga problemang ito. Kakibat niyan ang ating mga nanunungkulan sa panlalawigan sa pamahalaan na patuloy ding nakikisa sa paghahanap ng mga solusyon, na magiging solusyon sa problema natin ito. Hindi kami katulad nyo. Oo, wala kayong panakot. Ha? Ang panakot nyo, itigil ang pasada. Oh, tigil ang pasada. Sa totoo lang, dapat kayo makasuhan. Ha? Fighting sedition yan. Ha? Economic sabotage yan ginagawa ninyo. Correct. Tama yan, no? Samantalang ang lahat, pangunahin kayo sa binibigyan kaagad ng prioridad ng pamahalaan. Pero anong ginagawa niyo mga tratado kayo? Di ba? Nako. Sa totoo Ito lang. talaga, totoo yun. Dahil dapat kasi sa panahon ngayon, kailangan ay pangunawa, pagkakaisa at pagtutulungan. Hindi yung puro makasarili lahat ang ginagawa. Yung ginagawa nila, pansarili naman nilang kaligayahan yan eh. Ayaw Kasi nilang malagay sa gipit. Alam mo Pwede ba yun? bakit? Alam mo ba kung bakit? Kasi Paano? Bakit? wala silang pagmamahal sa puso nila. At bukod doon, wala silang puso, lalong wala silang Diyos. Mga tagatado yan. Ganon, oo. Nako. Tapos lahat ng nangyari ay gusto nilang ibigay sa Pangulo. Ano namang kasalanan ng Pangulo niyan? Kasalanan ba ng gobyerno yan? Walang Hindi nila naintindihan yun. Hindi nila naisip yung inuna nga sila, di ba? Hindi sila nasiyahan doon. Sa totoo lang, merong mga nasa likod yan eh. Meron talaga. Totoo lang, meron talaga. Nasa likod yan. Ganito ang gawin nyo. Guluhin nyo. Ganito. Yan ang yan ang nasa likod niyan. Hindi naman sarili nilang utak, wala yan. Hindi nila sarili pag-iisip yan. Meron nagdidikta sa kanila. Kung sino man yun, katulad nyo rin tarantado yun. Kasi ayaw nila, kaya sila nag-iingay para yung ginagawa ng Pangulo hindi mapapansin ng taong bayan, di ba? Kasi doon mapapansin yung gulo nila, yung gulo. Mapapansin kasi yung gulo. Hindi nila mapapansin yung ginagawa ng Pangulo na nakipag-usap na ang Pilipinas sa mga bansa ng trade partner nito, di ba? Katulad ng India para sa dagdag na supply ng langis. Nakipag-usap na ang Pangulo diyan. Di ba? Pero hindi alam ng tao dahil nagugulo nga, doon nakapokus sa panggugulo ng transport group. Bukod sa India, sinabi ni Pangulo na isinama na rin ng gobyerno sa mga kausap. Pati nga China, kinausap na Japan, Thailand, Brunei at South Korea sa posibleng mapagkunan ng supply. Ganun ginagawa naman lahat eh. Lahat ng ASEAN countries. Nagkaisa na nga na magtutulungan. Pero itong worst scenario eh. Ang worst scenario, alam niyo po ba, mga kaibigan, mga kababayan, kapag dumating ang puntong ito, papaano? Sino sisisihin niyo? Pangulo pa rin? Kapag hindi po nabigyan ng solusyon, napahinto ang digmaan sa gitnang silangan, sino pa ang tutulong sa atin? Wala. Wala na. Bakit? Lahat ng bansa nangangailangan din ng langis. Kahit na meron silang mina ng langis, kung wala silang maiimporta,
na langis galing sa ibang sa gitnang silangan na yun ang pinakamalaki na nagsusupply ng langis. Ang China, mauubos din yung langis nila, sarili nilang Siyempre, oo, mauubos. yeah, mauubos niya. Lahat ng bansa na may mga mina ng langis, hindi na po pwedeng mag-importa. Hindi na pwede talaga, oo. Kasi, nagkakagulo doon. Sino magsusupply sa amin? Di yung supply namin, yung sarili naming mina. Eto, iipunin na lang namin para sa kapakanan ng aming bansa. Di ba? Yes, ganun talaga mangyayari, oh. Ngayon, sino sisisihin nyo? Ano ilalagay nyo na naman sa plakad nyo? Ibaba ang presyo ng langis. Ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Nasaan? Ano ang mga kinalaman ng mga namumuno sa atin ng mga pagkakataon na yun? Di ba? Bagamat, totoo, na sa mga pagkakataon ito, merong mga malalaking buitring mga negosyante na nagsasamantala. At yan nga po ang ginagawa ng pamamaraan ng ating administrasyon ng Pangulong Marcos na malaman, imbestigahan itong mga malalaking mga oil players na ito. Para nang sa ganon, makontrol ng administrasyon kung ano ang kanilang mga ginagawa, mapasunod nila sa kagustuhan ng administrasyon na para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ganyan ang ating Pangulo. Ang nangyayari kasi, puro negatibo ang mga ginagawa nyo eh. Ayaw nila ng kapayapaan eh. Ayaw. Gusto nilang kumbaga sa kung ano nangyari sa ibang bansa, katulad na sa gitnang silangan, gusto din nila ang mangyayari din sa atin, ang kaguluhan, pero hindi sa pamamaraan ng giyera, kundi sa giyera ng salitaan, na ganyan ang kanilang ginagawa. Ng mga welga-welga, yan ang kanilang pamamaraan para maging magulo ang bansa. Alam nyo, diba? sa totoo lang pare, mas mabuti pa nga sa utak ng mga transport groups na yan, mga panguluhan na yan, mas mabuti pa ang palito ng posporo. Kasi yung palito ng posporo may ulo. May pakinabang. Di ba? Sabi nga nila, mas mabuti pa ang biya, may utak. Kasi, bakit hindi natin sasabihin ito? Puro pansarili lang kasi ang kanilang... halatang halata naman eh. Halatang halata na pansarili. Manggagalaiti ka. Piso! Anong mangyayari sa pisong dagdag? Nung tinanggal, bakit tinanggal? Ayaw nyo ng piso, tapos nung tanggalin, umayaw pa rin kayo. Di ba? Ano iniisip meron kayo? Di ba? Ngayon, sakali, na idagdag na yung piso, sino magpapasan nun? Sino ang masasaktan nun? Kayo ba mga transport groups? Hindi. Yung mga pasahero, yung mga maliliit na mamamayan na gumagamit, nagiging pasahero nyo, kaya kayo kumikita dahil dito sa mga maliliit na mamamayan. Pasahero. Kung wala itong maliliit na mamamayan na ito, sino magiging pasahero yung mga bugok? Di ba wala? Wala, ngayon kayo, may mga ayuda na tatanggapin. May subsidy pa kayo, di ba? Bukod doon sa cash na ipamamahagi sa inyo. Meron kayo. Samantalang kami wala. Di ba? Ay, ako. Anong klaseng pag-iisip meron kayo? Di ba?
Wala. Wala. Wala silang ganong pag-iisip eh. Kaya Oo. nga, Kaya kumbaga sana talagang wala na tayong magagawa diyan kung talagang itutuloy nila yan. Nako, sa amin maniwala po, kayo. Hindi lang kayo ang maapektuhan. Apektado din kayo kung matutuloy nila yung kanilang mga welga-welga na yan. Nako, anong mangyayari sa pamilya nila? Siguro naman may binabayad sa inyo sa paggawa nyo na yan. Hindi kayo matatakot, hindi kayo mababahala dahil merong binayaran kayo sa ginawa nyo. Meron kayong panggasto sa inyong pamilya. Baka naman ganun, ha? Ha? di bali nga sana kung sa pamilya nila gagastusin yun. Ayun, ang mahirap, oo. Di ba? Oo. Ito ang kung dapat kung may mga pag-iisip kayo, may utak kayo, di ba? Ang paghihirap ngayon ng ating bansa, hindi lamang kayo ang apektado eh. Oo, Di ba? totoo yan. Sa Totoo totoo yan. lang po, maging ang ating mga opisyalis ng pamahalaan sa pangunguna po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung nakikita nyo, napapansin nyo, tignan nyo ang itsura ng Pangulo natin ngayon. Namamantat na. Oo. Di ba? Nakakaawa nga eh. Oo, nakakaawa. Oo. Bakit? Working president kasi yan. Working. Yan. Hindi katulad ng mga nakaraang mga naging pangulo ng ating bansa na walang pakialam sa mga paghihirap ng ating mga kababayan. Katulad ng pinalitan niya. Yung pinalitan niya. Ano sabi? Mahirap kayo, putang ina nyo. Magdusa kayo. Wala akong pakialam. Yun ang sinabi nung pinalitan Ganon? niya. Grabe. Diba? Ganun ka grabe. Pero ang Pangulo ngayon, sa kasalukuyan, lahat ng pamamaraan ginagawa niya para mahanapan ng solusyon ang mga problemang, mabibigat na problemang nakaatang sa kanyang mga balikat bilang ama ng ating bansa. Ganun yun. Samantalang yung mga nakaraan na ba napanood, ulit-ulit kong pinapanood, ganun ba? Pagka may kakasalanan mo, mumurahin ka pa, hindi nga lang pwede dito ipalabas eh. Pero naka-clipping sa akin yun. No? Kasi mula sa kanyang bibig, nakatayo siya sa pulpito at sinasabi niya, mahirap kayo, putangin nyo. Grabe, no? Magdusa kayo, wala akong pakialam. Ganon? Ngayon, eto mga transport group na to, ganun kaya ang sabihin ng Pangulo sa kanila. Naghihirap kayo, utangin nyo, wala akong pakialam sa inyo. Pwede ba yun? Ginagawa ba ng Pangulo yun? Hindi. Ang ginagawa ng ating Hindi niya Pangulo, kayang gawin yun. ang ginagawa ng ating Pangulo, humahanap ng mga pamamayaan. Iba't ibang paraan, Kung paano masusolusyonan at maibibigay yung mga pangangailangan yung mga tarantado. Nako. Diba? Yun. Nako. Okay, baka atakihin ka. Pare ko, medyo muna tayo dyan dahil mainit na ang panahon ngayon. Formal na pumasok sa bansa ang tag-init o summer season. Makaraang matapos na ang amihan o malamig na panahon. Kaya medyo dahan-dahan na katropang kulog. Ayon sa Pag-asa, ang paglipat ng direksyon ng hangin mula hilagang silangan patungong silangan dahil sa pagbuo ng high pressure area sa ibabaw ng Northwestern Pacific ang nagpapahiwatig ng pagwawakas ng panahon ng amihan at pagsisimula naman ng panahon ng tag-init.
Gayunpaman, kahit summer season na, ay maaari pa rin makaranas ang ilang lugar sa Northern Luzon ng paminsan-minsang malamig na hangin mula sa hilagang silangan. Dahil summer na, pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko na mag-ingat sa paglabas ng bahay ngayong tag-init dahil maraming maaaring maging sakit sa panahon na ito, tulad ng sakit sa balat, pigsa, sore eyes, tigdas at iba pa. Ugaling magdala ng inuming tubig kung lalabas para iwas sa dehydration at payong para hindi direktang maapektuhan ng init ng araw. Kaya katropang kulog, kapag lumabas ka, magdala ka ng payong paglabas mo sa iyong Mercedes-Benz. Ha? Yung mga naka-Mercedes-Benz, may itim daw ang puwit nun. Lako. Panahon na ngayon para pagdalaw sa mga magagandang lugar, magagandang resort ng lalawigan. Medyo, Naalungkot lang kasama nga kulog, ano. Sa ngayon kasi medyo umina talaga lahat. Ang mga totoo yan, oo. dahil nga sa sobrang taas na nga ng mga bilihin, lalo na yung gasolina, no? Bihira na yung mga pumupunta sa mga outing, Ayun, yun ang problema, oo. kumakain sa mga fast foods. Medyo Yan, oo. natin, no? Ngayon, ang iniisip natin, di kaya dumating ang panahon na bumalik tayo sa dati, no? Pwede. Totoo yun. Dahil nasa ano naman yan. Kumbaga sa ano kapag wala na talaga tayong makukuhang mga talagang sobrang taas na produktong langis o maubusan talaga tayo, abay babalik tayo sa dating panahon. Kalesa ang gagamitin natin. O kaya yung bisikleta, yung trike na hindi kailangan gumamit ng gasolina, di ba? Yun nga ang inaano natin. Bagamat, no? Kaya nga sinasabing naging mabilis ang pag-unlad, paglago ng ating ekonomiya dahil nga dito sa mga makabagong transportasyon na ating ginagamit. Pero worst comes to worst, no? Sanay naman tayo mga Pilipino Sa totoo lang. No? Tayo, sanay tayo. Noon nga, ang biyanan ko, nasabi nga ni Maldita ang biyanan ko daw, mula dito sa Plaridel, nakakarating ng Blooming Trip, naglalakad lang. Mga kalakal. Maaring bumalik ulit tayo sa ganung sitwasyon, no? Kasi katulad nga niyan, naghihirap po talaga at patuloy na nagtataas ang presyo po ng mga ng langis at ng mga pangunahing bilihin. Ngayon, kaya lamang po nagtataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin katulad ng gulay, bigas, kasi nga po, dahilan sa transportasyon, yung magdadala, yung magdadala ng mga magbabagsak ng gulay mula sa bundok, papunta sa mga palengke, ng mga bigas, mula sa mga bukirin, dadalhin sa palengke. Yun po kayang dahilan kung bakit nagmamahal. Pero kung talagang hindi na po talaga mapipigil at magpapatuloy, ito pong kaguluhan na ito, maaari pong masabi natin, itapon na po natin yung mga sasakyan na yan. No? Itapon na po natin itong mga mamahaling sasakyan na yan. Dahil wala na tayong mabibiling langis. Di ba? Aanin mo ba yung sasakyan? Di ba? Gumawa na lang pare sila ng mga release. Release lahat, release para bang masasakyan natin, yung hindi na kailangang gasolina, yung puro sa release na lang dadaan, para mabilis ang usad. Ganun na lang. Ganun na lang siguro. Nasa mga malapit sa PNR na di ba gumawa sila ng kariton. Ganun na lang. Maaaring ganun na nga ang mangyari.
dapat umpisahan na natin. Maghanap-hanap na tayo pare ng mga kabayo. Oo, kabayo, yan. Kalabaw, ibalik na natin yung mga dating sasakyan. Oo. Kaya ako nung araw sa probinsya, talagang pag aalis ako, talagang sa ikapitong bundok, pupunta ako, kabayo lang ako, ganun. Pag sa malapit lang, kalabaw lang ang sinasakyan ko. Ganun lang. Mas maganda pa nga yun eh. Oh. Sa totoo lang. Kaysa magkaroon ng ano tawag dito? Kupal ba? Maganda, masarap nung araw. Tama ito, nung bata pa ako, masaya ako. Nandun ako sa Jose Santos, sa Davao del Sur. Nako, ganun lang ginagawa ko. Ang layo ng lupain eh. Wala sa bayan, mga ilang kilometro yun. Nagkakabayo lang ako. Pag wala ako magamit ng kabayo, gamit na lahat ng mga kamag-anakan ko, nilalakad ko lang. Hindi naman ako nakakaramdam ng pagod eh. Totoo yun. Kaya kita mo naman pare Kidlat. Isipin mo, sa edad natin na to, palibhasa, tayo, mga batak. Batak, anak mahirap, walang masyadong nararamdaman sa katawan. Yes, totoo yun. Kasi batak tayo noon eh. Nung tayo bata eh. Hirap tayo. Hanggang ngayon. Hirap. Di ba? Yung mga mayayaman, yung mga lumaki sa layaw, kita mo, mga maaga pa lang natitigok. Totoo yun. Marami ngayon. Wala pang 30, wala na mahinga na. Talagang kulang kasi sila sa supply sa kanilang katawan para sila lumakas. Kaya ang kinakain pa puro mga mamantika. Ano yun? Ako ang kinakain ko puro gulay. Kaya nakita mo pare, ako senior na tayo, pero pakiramdam ko sa sarili ko pare, 40 anyos lang ako. Matanda ka sa akin. Siyempre, totoo yun. Para bang kasi ko yan lalo na sa pananalita. Kung ang nabitawan kong salita, pare, mula noong pagkabata ko hanggang ngayon, tanda ko, hindi ko nakakalimutan Basta't yung mga sinabi ko hindi ko makakalimutan kung yung ibang ginawa ng tao o ibang pero kapag ikaw nakausap kita, kung ano yung sinabi mo sa akin ng 30 years ago, 50 years ago, hanggang ngayon matatandaan ko Ganun ka ang aking pag-iisip. Di ba? Para bang kahit na 70 years old na ako, pakiramdam ko para bang bata pa pare ako dahil naalala ko yung mga pagkabataan ko, hindi ko nakalimutan tulad nung batang-bata pa pare ako grade 4 pare ako, pag gumising ako, 2:00 na ng madaling araw, mamimili na ako ng isda, gulay at karne. Pare, house to house pare yan. Isda, gulay, karne yan. Pagdating ng 6:00, 5:00, ubos na paninda ko, maliligo na ako, papasok na ako sa eskwela. Ganun pare ang ginagawa ko. Kasi gusto ko, sariling kita ko ang aking dala-dala. Hindi ako mahilig doon sa manghihingi sa magulang. Ayoko. Ganyan naging ugali ko nung araw. Kaya hanggang ngayon nga, kaya puro trabaho ako, trabaho. Kung meron akong trabaho, natural, kikita ako. Ganun. Ganun. Ako naman pare noon, hindi rin ako nangihingi. Lalo na sa lola ko. Hindi ako nangihingi ng pambaon. Kinukupit ko. Pasama yun. Inangungupit. Baka makasanayan paglaki. Mahirap. Pare ang ko, tapos magluluto, magsisinagang na ako, sinangag ko pare, haluan ko ng yung atay ng baboy at saka dilis. Napakasarap ng almusal ko. Di ba? Yung mga masasarap na mga pagkain na sarili mo. Pagka sa labas ka kumain, ako po, limitado. Mahirap.
Pagtutulong, lalo para sa panahon ngayon, di mo, para bang wala ng negosyanteng pagkakatiwalaan. Di mo alam yung kinakain mo kung mga, ano pa yun, double dead ba yun, o yun, mga injected po ng formalin, parang iba. Yeah. Karamihan dyan, pare, karamihan dyan, mga pangat. Pangat. Pangatlo, pang-apat, pang-lima. Ang init. Okay, Katropang Ulog. Marami pa sana tayong dapat na pag-uusapan at dapat na tatalakayin. Subalit ang oras ay naging maramot sa atin. No? Kaya tayo, pansamantala, tayo muna magpasalamat sa ating mga taga-subaybay, sa ating libu-libong taga-subaybay. Pumunta po ang ating oras sa araw na ito. Maraming salamat at sana kahit papano ay napasaya namin kayo ni Kulog at Kidlat at mayroon kayong mahalagang impormasyon na nakuha mula rito sa aming palatuntunan. Freddy Beles po, ang Kidlat ng Bulacan, nagsasabing palakasin ng araw sa araw-araw ang inyong pananampalataya sa ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. At huwag na huwag magpapasilaw sa anumang material na bagay o kinang ng salapi. Okay, Katropang Ulog, paalam tayo. Alright, una sa lahat, ang ating pagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na tayo ay binigyan niya ng sapat na lakas ng katawan, ng matinong pag-iisip at karunungan na maaari nating maibahagi sa ating mga kababayan na alam nating uhaw sila sa katotohanan. Gusto nilang malaman, ay yun ang inihahatid natin sa kanila. At siyempre, sa lahat ng mga sumusuporta at susuporta pa sa amin pong palatuntunan, paki-like, share, subscribe, no? At ito po naman para po naman sa kapakanan ng nating lahat, para makapagpatuloy po naman kami sa aming nasagawang sakripisyo, dahil ito po ang aming advokasya, na kayo ay aming mahatiran ng makatotohanan, makabuluhan at kapaki-pakinabang ng mga impormasyon na hindi po ninyo madidinig o mapapanood kahit nasaan. Yan po ang may pagmamalaki namin. Kami po ang palatuntunang Kulog at Kidlat. Ito po ay dekada po, matagal po talagang nawala sa ere, no? Dahil matagal po kami nagkahiwalay nito, hindi po kasi kami nakasal noon. Oo. Alright, mga kaibigan, mga kababayan, ito po naman ang inyong naging tagapaglingkod, Archie Senior Latigo, ang Jimenez, ang binansagang o tinaguriang Kulog, ay nagbibigay sa inyo ng isang mensahe na sana ang pag-ibig ang siyang laging sumapuso at sumaisip nating lahat. Magandang tanghali po. Maraming salamat. God bless us all. Paring Kidlat. Thank you.